Hello, good day. Today gagawa tayo ng final project namin sa heat transfer. So ayun, open ko lang yung workbench. Andito na tayo sa workbench. Click lang natin yung steady state thermal. Double click lang natin. Then yung geometry, right click. Then new design. Andito na tayo sa click lang natin yung X and Y plane. Then ito, create tayo ng rectangle. Punta tayo sa sketching. Then rectangle. Start lang dito natin sa gitna. And then dimension naman. Yung horizontal. Then yung vertical naman. Tapos, yung sa length niya, ay yung sukat, gagamitin natin is 1 meter lang. Parehas naman 1 meter. Punta lang tayo then extrude pala. Tapos, dito sa depth naman, yung gagamitin sa attendance is ng pang 11 ako sa attendance, kaya pasok sa 11 to 20 na measurement is 1.5 meter. Then, number 11, yung panghuling number ng 11 is 1, kaya 10%. Kaya kukunin natin yung 10% ng 1.5. Bali, yung 10% pala ng 1.5 is 0.15. Kaya lagay natin dito 0.15. Then, generate lang natin. So, ayun, makakreate na tayo ng ganito. Zoom lang natin. Next one is, gagawa ulit tayo ng rectangle nakarugtong nito. Click lang natin yung pangatlong box. Then ito, click. Then, dito sa sketching ulit. Then rectangle. Click lang natin ito. Then andun, dapat magkapareha sila ng sukat. Then, extrude lang natin. Dito, yung sa depth, yung natira nung 0.15 sa 1.5. Bali, yung 1.5 minus 0.15 is equal to 1.35. Then, dito naman sa add material, add frozen natin. Then, generate. So, magkakaroon na tayo ng ganito. Then, after nyan, X lang natin. X na natin. Tapos, punta tayo dito sa model. Double click lang natin. Antay lang tayo. Ito na pala yung object na ginawa natin kanina. Ito na siya. Then, dito, i-mesh muna natin siya. Click mo lang yung mesh. Right click, then generate mesh. So, ito na siya. Ngayon, pwede na tayong mag-add ng temperature. Na mesh natin siya, kaya pwede na tayong mag-add na. Para sa pag-add ng temperature, click lang natin yung steady state thermal, right click lang, then insert temperature. Then, ito, single object, then click ito. Then apply. Ilalagay natin dito is 500 kasi ayun yung given. Enter lang na 500 degrees Celsius. Enter lang natin. Para sa isang temperature naman,
right click ulit, insert temperature, dun naman sa kabila, click, select ng single select lang, then ito click apply, dito naman is 25, then enter. Dito sa baba meron tayong makikitang graph. I-guess muna natin siya para mas makita natin yung object. So ito na yung object natin. Sa solution, mag-add tayo dito ng dalawa, yung temperature and total heat flux. Right click lang natin, then right click, insert temperature, then isa pa, right click, insert total heat flux. Para sa temperature, isosolve natin siya. Punta tayo, solve lang natin. Antay lang tayo ng konti. So, ayan na siya. Dito sa temperature, yung minimum natin is 25, then yung maximum naman is 500. Dito naman sa heat flux, ayun. So, ayun, tapos na siya. I-print print preview na tayo ngayon. Print preview lang. Ayun na siya, yung final product natin. Then, itong isa, total heat flux. Okay. Tapos na natin. Thank you for watching. Have a good day.